isang ebidensya na ikaw ay predestinado, tinawag ka ngayon. Wala pong taong maliligtas na hindi mo natatawagin. So ngayon, tinawag ka, dinala ka sa church. Tinawag ka para makita mo kung ano ang mensahe. At kung paano ka maging katulad ni Kristo. Okay, nung tinawag ka, and whom He called, at yung mga tinawag, then He also justified. Oh. Ano ang gagawin ni Lord sa mga tatawagin niya? Justified. Ano po ba ang salitang justified? Hindi ka na pinaratangan nung mga nagawa mo. Iyan po ang kagandahan sa salitang justification, ay yung kasalanan mo, nung tinawag ka ni Lord, kinalimutan niya na yung kasalanan mo. So ano pang kasalanan mo? Ang gapo. So meron ka ng karapatan. And then, matapos kang i-justified, and whom He justified, then He also glorified. So puro po ito past tense. Called, okay, justified, glorified. Nasa lupa ka, buhay ka pa, you are already justified and glorified. Kung ikaw po ay predestinado. So, kaya nga, ang isang predestinado, hindi po siya nag-aalala sa kaligtasan niya. Pag nagkamali ka, hindi na po yan nakikita ni Lord. Bakit? Kasama ka doon sa, yung Friday message natin, kasama ka doon sa hinugasan ni Lord. Amen. Dito sa ng propeta. Ito, 65 po ito. The seed shall not hear. Okay. Shall not be here with the shock. Sabi niya. 47. Ito. God knew. Ano sabi niya? Alam ng Diyos, before the foundation of the world, who would be saved and who would not be saved. Kasi Diyos siya. Alam ng Diyos kung ligtas ka o hindi. So kaya ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, nakasalalay lang kay Lord ang kaligtasan niya. At million of years pa, or billion of years, alam ni Lord kung ligtas ka o hindi. So, hindi ito pagsisikap tayong hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Pagsisikapan ko magpakabuti, hindi yun. Ang salvation is predestination. Alam na ni Lord kung papasok ka sa langit o sa impyerno. Kahit anong gawin natin. Dahil, ulitin ko, predestination ang salvation. Kaya, ibig sabihin, ano ang gawin natin hindi yan ang makapagliligtas sa atin sapagkat sa pasimula pa lang ligtas ka na. Kung ligtas ka nga. At sa pasimula pa lang, sa impyerno ka na. Kung taga-impyerno ka. At ulitin ko, ang taga-langit, kakabsat ag-agi. Kasi kung nandyan, ulitin ko ito, kung nandyan si Lord, susunod itong laman. Si Lord ang magmamando sa laman na ito. Siya magpapakilos dyan. Sabi niya, by predestination, by foreknowledge, He saw every member, put every name on the Lamb's Book of Life before the church ever began. Hindi pa nagpasimula ang iglesia sa pamamagitan daw ng pagtatalaga at kaalamang wala, ang ibig sabihin, sa simula pa lang, nakita niya ang bawat bahagi ng iglesia. Bawat tao, nakita na ni Lord ito. At sila'y hindi pa nabubuo ang iglesia na isulat na ang kanilang pangalan. Hindi ka pa tao. Saka nyo? Ang predestinado? Hindi ka pa tao, million of years pa, doon sa aklat ng Panginoon, nandun na yung pangalan mo.
Hindi po yan mababago. At hindi po yan matatanggal kung gandong sa Lamb's Book of Life ang pangalan natin. Doon sa Book of Life, lahat ng tao na doon, maliban sa pre-probate. Napag-aralan natin yan. At yung mga nakasulat sa Book of Life, itinatransfer ito ni Lord sa Lamb's Book of Life. At yung nakatransfer na, hindi na po yun mababago. So kaya nga, kung ikaw talaga ay predestinado, sure, handun ang pangalan mo sa Lamb's Book of Life. Sabi niya, Jesus come to seek. Oh, ano sabi? Si Jesus ay dumating para ano? Jesus come to seek and save that which was on that book. So ang pagdating ni Lord sa lupa ay iligtas yung mga nasa nakasulat. Hindi po lahat ng tao. Ang sanadya lang ni Lord dito, hanapin niya to see yung mga nawawala. O kasi, dito sa lupa, ag-agi, kakabsat, siyempre pag nakapasok ang theophany sa laman, hindi mo kilala kung sino. Kasi mga maskara lang natin ito. Okay. Di ba, pagka tayo, nung araw, siguro nakadalo na kayo sa sayawan na may mga maskara. Hindi mo kilala yung kasayaw mo dyan. Kasi nakamaskara. So dito, hindi natin alam kung sino talaga dito yung mga kasama natin doon. Baka meron ditong hindi natin kasama doon. So hindi mo malalaman yan kasi nakamaskara tayo sa lupa nitong laman. Okay, kaya hindi mo malalaman. Ngayon, makikita mo na lang yan sa manifestation ng kanyang ginagawa sa lupa. Kung taga saan siya. Okay, sabi niya, Jesus come to seek and save that which was on that book. He bought. Ano yung salitang he bought? He bought. Binili niya. He bought the book of redemption. Bakit binili niya? Ang ibig sabihin ito, binayaran niya ito ng dugo niya. Namatay siya kasi na-forfeit po itong title deed. Na-forfeit ito ni Satan kay Adam. Ngayon, para ito'y mabawi ni Lord, nung namatay si Jesus Christ sa cross, nabawi niya ito. Na nandun sa book na yon, yung mga pangalan. Nakita niyo kung paano sinaraduan ni Satanas kaya nga umiyak si John. Bakit? Kasi hindi niya alam kung nakasulat siya sa Lamb's Book of Life. Pero sabi ng Bible, narito ang kordero, siyang magbubukas ng 7 tatak. Okay, so binayaran niya ito ng kanyang kamatayan. It was lost. Nakita niyo, yung aklat. And He redeemed us. Past tense. And all names was on that book was redeemed when He redeemed us. So lahat ng ulitin ko ito kung nandun ang pangalan mo sa aklat, tinubos ka. Kasama ka sa tinubos. Wala po doong wala po hindi. Kasi nandun ang pangalan mo eh. Trying to do God a service. Sabi niya. 65 ulit ito agagi. 133. Now, sabi niya, but God has His word said, and has in all ages, sa lahat ng panahon, His foreknowledge has caused Him to set and charge. And in the people, certain things that He did from the beginning. Ito, pakinggan niyo ito. And then, the gospel that's being preached to that age is only revealed to that certain people. So nakikita niyo ba? Na kapag ipinangangaral ang salvation sa bawat panahon, meron lang talagang taong pinili dyan. At ano ang mangyayari, Pastor? Sabi niya, the rest of them don't see it.
Kahit po ito ipangaral mo ng pangaral to, hindi po lahat makikita ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong mensaheng ito, ang dami pong nagbabasa ng mensahe ng propeta. Pero ilan lang ang nakakakita nitong nakikita natin. Hindi po lahat. Kasi kung lahat nakita ito, pare-pareho sana ang aming pananaw. Ituro mo sa kanila. Propeta rin ang pinananampalatayanan nila. Bakit ayaw nilang paniwalaan ito? Bakit? Kasi nga, hindi po ito para sa lahat. Sumapalad ang taong naniniwala dito. Iba hindi sila naniniwala. Na ito ay predestinated sa mensahe ng propeta ngayon. Yung pinakabako, yung pinaka-revelation, yung mga mensahe niya. The rest of them don't see it. See? Thank thee, Father, thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent. So, tinago ito ng Panginoon sa mga matatalino. Matatalino sila, pero nakatago ang mensahe niya. Sabi niya, and reveal it to babes. Sinong babes? Sino po yung mga sanggol? Bakit inireveal ito sa sanggol ba tayo, Pastor? Ang ibig sabihin dito ni Lord na sanggol, alam niyo ba ang sanggol? May nakita na ba kayong sanggol na holdapper? May nakita ba kayong sanggol magnanakaw? So, i-reveal lang ito sa mga taong hindi compromiser. Pero kung gagawin mo rin itong hanap buhay, katulad ng ibang ginagawa, yumayaman sila dahil sa Ebanghelyo, hindi ikaw ito. So, sabi rito, and reveal it to babes such as would learn. That's predestination. Nakatalaga lang ang mensaheng ito sa ilang tao lang. Ilan ang believer ng propeta worldwide? Pero bakit hindi nila nakikita ang nakikita natin? Didibatihin ka pa. Isusulong nila yung alam nila, nandito naman. Bakit? They don't see it. Yan pong problema nila. Kaya sabi rito, ito, mabigat po ito. That's predestination. Not that he did it by. You say, I'll choose you and don't choose you. So, hindi po predestination niya. Ikaw, ayoko sa'yo. Ito gusto ko. Hindi po yan. Sa pagkakataong yung sabi mo, ayaw ko ito. Itong lang ang gusto ko. Hindi yan predestination. Ang predestination, sabi niya, by His foreknowledge, He know what you would do. Doon sa kaalaman, sa simula pa lamang, alam na ni Lord kung susunod ka, kung ano ang gagawin mo, alam na ni Lord yun. So, ibig sabihin, lahat ng ating mga aksyon sa lupa, alam ni Lord yung kung anong gagawin natin. Hello? Alam ni Lord kung susunod ka o hindi. Before the foundation of the world, alam na ni Lord ang buong kasaysayan nating lahat. Kaya nga sabi ng Bible, pag nagpabunot ka ng buhok, alam niya kung ilan ang nabawas na dyan. Diba? Dahil nagpapabuto tayo puti. Alam niya kung ilang binawas mo na dyan. Bilang ng Diyos ang buhok natin. Tayo, alam ba natin ang buhok natin? Buhok mo na yan, alam mo? Pero ang Diyos, alam niya. Sabi niya, now, that's a big word, predestinate. But we all know that it's the truth. So, ang katotohanan talaga, ang tao nakapredestinate sa kung ano ang kanyang future. We absolutely know that the infinite God, what is infinite? Eternal. The eternal God predestinated all things by foreknowledge before the foundation of the world. So lahat ito, parang ganito. Tayo ba nag-usap-usap, nadadalo dito sa church? O hindi ko naman kayo kilala. Naku nyo, meron ba tayong usapan?
1,000 taon na nakaraan. O huwag ng 1,000. 10 taon na nakaraan. Nag-usap-usap ba tayo, magkita-kita tayo dito? Pero si Lord, siya ang nagtakda nito. Yan po ang predestination. Na sa oras na ito, hindi po ito bago kay Lord. Sa kanyang isipan, nakita niya na ito. Yan po ang predestination. Hindi tayong dahil ginusto natin. Maski sabi nga dito, hindi yung pinili ko ito. Ayaw ko ito. Hindi yun. Si Lord ang nagtakda nito. Hindi rin si Pastor. Hindi naman tayo magkakakilala nun. So merong Diyos na before the foundation of the world, mangyayari ito. Sabi niya, even the Lamb was slain. Oh, how many years na yon nang si Kristo mamatay? More than 2,000 years. At ang Isaiah, 700 years bago lumitaw si Jesus Christ sa Israel. Pero, in the mind of Christ, or in the mind of God, nakatakda na yung kamatayan ni Kristo. Billion of years pa. Kasi iyan po ang destinasyon ni Kristo sa lupa. Na hindi po ito pwedeng hindi mangyari. Kasi iyon po ang destination ni Lord. Mamamatay siya para tubusin ang mga mananampalataya. Okay. And every name that would ever be on the book was put on the book before the book was ever written. Oh. Grabe ito. Pero mo, hindi pa nga. Before the book was ever written, hindi pa na. Bago pa yung aklat, nagawa. Nauna na yung pangalan mo. Grabe sabi niya, and every name that would ever be on the book was put on the book before the book was ever written. Now, how many knows that true? Sino? Ang nakakaalam na yan ay totoo. Si Lord lang. Pero sa baka hindi tayo maniwala nito. Wala pang aklat. Bakit before the foundation of the world, nandun yung pangalan mo. Ano ang reklamo mo dyan? O kung ayaw mo, di wag na. And sabi rito, and Jesus came to redeem those that were in the book. So ang sadya lang ni Lord talaga sa lupa, yung mga nakasulat lang. Amen. Kaya kung nakasulat ka, ikaw ang sadya niya rito. Okay, sabi niya. In the Bible, the Lamb came from behind the curtain and taken the book and opened the seals that it was sealed with. For he came to claim all he had redeemed. So, talaga ang mga tinubos niya lang ang sadya niya talaga. Claiming niya ito, ibig sabihin, tapos na po ang claiming. Tapos na ang salvation natin. Kumbaga itong mga ginagawa natin ngayon, ito ay akto or action, pinapakita mo kasama ka sa ligtas. Anong action, Pastor? Follower ka. So kumbaga, itong ginagawa natin ngayon, mga eksena na lang ito, para katulad ng madalas kong sabihin sa inyo, faith without work is dead. At anong katulad niya, Pastor? Ang aso, hindi siya kumakahol para maging aso. Bakit siya kumakahol, Pastor? Aso yun eh. Ngayon, kung pusa yan, meow ang niyan. Meow. Pero dahil siya aso, kakahol yan. So, ibig sabihin, hindi niya kailangan, ang aso, hindi siya kumakahol para maging aso. Nature ng aso ang kumahol. Ang tao, hindi siya nagtatrabaho kay Lord para maligtas. Kaya siya nagtatrabaho kay Lord kasi ligtas na siya. So, hindi ka naman sumusunod kay Diyos. Tapos sasabihin mo, ligtas ka. Bunggo. Ang taong ligtas, trabahador po ni Kristo yan. Sabi niya,
For he came to claim all he had redeemed. He is the intercessor now. Okay, anong year to? 65 ito, ha? Oh. May nabanggit siyang intercessor. Si Lord. He is the intercessor now. An intercessor making intercession for those, ayun, who he has redeemed. Oh. Tapos na po ang intercessory work ni Lord. Layo na siya ngayon. Eh bakit intercessor pa siya rito? Intercessor na lang siya ng mga believer. Namamagitan pa rin si Lord sa mga believer. Pero sa tao, no more salvation. Wala na. Hindi na siya tagapamagitan. Hindi na siya intercessor. Si Lord ngayon, ang ini-intercede na lang niya, believer. Hallelujah. Ibig sabihin, hanggang ngayon, namamagitan si Lord sa atin. Kasi kung hindi mamagitan, puro tayo kapahamakan pa rin. Pero dahil namamagitan pa rin pala si Lord sa atin. Ngayon, saan siya nag-intercessor? Making an intercessor, making intercession for those who he has redeemed. So yung mga tinubos niya lang, doon siya namamagitan. All whose name was written on the Lamb's Book of Life. Okay, kung nandoon ka sa Lamb's Book of Life, ang ganatan, namamagitan si Lord sa atin. Amen. 3:04. Why didn't he let them know? Bakit hindi hinayaan ni Lord na malaman nila? He came, and the ones that was predestinated to eternal life was the ones that received Him. Oh. Sino po lamang yung mga predestinado sa eternal life? Yung mga taong tumanggap sa Kanya. Eh, pastor, lahat naman tumanggap yan. Hello. O, di ba? Si Lord po, magmula pa sa Old Testament, nag-i-inmorph. What is inmorph? Nag-change of mask. Pati sa mensahe, nag-change ang mensahe. So ngayon, ito pong mensahe natin ngayon, sa pinakadulong mensahe, may mga kasabay tayo rito na hindi nila nakikita ito. Si Lord po yung mensahe. Paano mo ngayon sinasabing, tinanggap ko rin si Lord? Para mapatunayan na tinanggap mo si Lord, tanggapin mo ang mensaheng ito. Yan ang isang ebidensya ang tinanggap mo si Lord. Siya, nag-inmorph siya sa message. Hello? Kaya nga, pag hindi mo tinanggap ng buong puso mo ang mensahe ng panahong ito, hindi ikaw ito. So kaya, madali pong sabihin na tinanggap. But, patunayan mo tinanggap mo. And then, yung mensahe ng panahong ito, iyon ang hinahakbangan mo. Amen. Hello. Now, sabi niya. Now, it would be, sabi niya, no good to say anything to the rest of them. Oh, mabigat na naman ito. Yeah. Because he could not redeem them. Sino itong mga them na ito? Bakit hindi ito kasama sa mga tutubusin o tinubos? Alam niyo ba ang dahilan bakit hindi sila kasama sa mga tinubos? Because they wasn't even redeemable. Kumbaga sa sa alahas, hindi maisasanla ito. Kaya, paano tutubusin niya? Hindi naman maisasanla. Hello? So, ang ibig sabihin, ang maisasanla mo lang yung mga alahas na talagang pwedeng tubusin. Kasi ako, halimbawa, pumayag yung sanglaan, sinanla ko yung tanso, ba't ko pa tutubusin yan? Tanso naman yan. O kaya sa'yo na lang yan. Pero, ang kaluluwa po is 10,000 world na talagang karapat-dapat lang na tubusin. Ibig sabihin, yung halaga ng mga hindi naman talaga nakasulat sa Lamb's Book of Life, baka 10,000 pesos lang yun.
Pero, itong mga redeemable na souls, ay mahal po yan. At iyon ang sadya ng Panginoon. Ha? Okay, hindi po lahat ng kaluluwa ay tinubos ni Lord. Kasi ang salvation, before the foundation of the world, nakasulat na ang pangalan natin sa kalawang buhay. Okay. Why was it when those priests stood there, when he had to come to that spot because the predestinated was plotted out in there, all around, so he had to preach to them as a group. So yung mga Parisiyo, Sadusiyo, nung panahon, kasi po si Lord, ganito, nung tawagin niya ang 12 disciples, individual. Isa-isa. Kaya nga ang Panginoon, nagdidil ito sa atin, isa-isa. Kakausapin niya ang bawat isa sa atin na ito ang tama. Ito ang tama. Pero sila, pag nag-preach si Lord, grupo. Kasi hindi naman sila redeemable. Si Lord, pag tumatawag ng tao, individual. Isa-isa. Pero sa panahon niya, pag nangaral siya, pangmaramihan. Bakit? Hindi naman. Kahit anong ibatok ko sa mga ito, hindi naman itong mga karapat-dapat tubusin. Pero si Lord, individual. Kaya nga naging sa atin dito, hindi niyo ba nakita? Individual din ang pagkatawag sa atin, Lord. Okay? O nung nag-preach tayo sa Sisilangin, nung unang preaching ko, nadami. 24 ang baptized. Nasa na yun? Kasi hindi po ito pangmaramihan. Kaunti lang talaga ang maliligtas. Ayan. Yan yung mga nakasulat sa Lamb's Book of Life. Sabi na. And the great scholars that should have known him said, this man is Beelzebub. So yung mga magagaling sa Biblia, nung makita nila, kasi si Lord kasi, sabi ko nga sa inyo, maging yung mga huhuli kay Lord na mga Roman soldiers, tinanong niya si Judas, kasi si Judas pong nagkanulo. Alin ba dyan? So maging yung mga sundalong huhuli, hindi na nila alam kung sino huli. Bakit? Pari-pareho ang itsura nila. Ang damit. Punta ka dito sa mga simbahan malalaki. Kilala mo agad yung pastor doon. Bakit? Naka-Amerikana. Naka-necktie. Nakabarong. Kilala mo yung head. Pero sa panahon ni Jesus Christ, hindi nila kilala ang uhulihin. Bakit? Kasi ordinaryo. So makikita nyo, si Jesus Christ isang ordinaryo. Kaya ang tawag sa kanya, Beelzebub. Sino ito? Yung Jesus na yun. Karpintero yan. Maliit na tao. Hindi kinilala. Pero yung mga predestinado, ito ang Panginoon. Ito ang anak ng Diyos. Pero doon sa mga may utak, Beelzebub yan. Hari ni ng demonyo yan. Hello? Kaya nga sa atin dito, tayo ba kikilalanin ito ng mga mayayaman na ito? Sino yan? Si Pastor Labalan? Ay, wala yan. Pipitsugin lang yan. Yes, bakit? Ang church natin. Tingnan. Tapos, iil ng membro. Wala, hindi yan totoo. Pero sa mata ng Diyos, ito yung totoo. Bakit? Ilan lang naman sila, Lord, noon. 12, Judas pa yung isa. Mas marami tayo. Amen. Sabi niya. This man is Beelzebub. Will not have this man rule over us. So ayaw naming mamuno sa amin ito. Beelzebub ito. Okay. Will not do it. But a little old prostitute with a life in her predestinated to eternal life, and her name is immortally in the word of God here. Walk up there. Okay, so, yung mga Parisiyo, mga Bible scholar, Beelzebub ang tawag nila kay Lord.
Pero meron doon, kung nabasa nyo yung John chapter 4, meron doon isang Samaritan woman na bukod kay Samaritan woman, meron si Magdalena, prostitute. Pero nakilala niya, si Lord ito. Wala pong pinipili si Lord kahit gaano kasama natin. Hindi yan ang basihan ni Lord eh. Ang basihan ni Lord dito, isa kang predestinado. Kaya gaano man kalaki ng kasalanan mo sa lupa, kung predestinado ka, tatawagin ka ni Lord. Hindi po niya tinitingnan yung laki ng, sabi ko nga sa inyo, si Pablo, sabi niya mismo sa bibig niya, sa lahat ng lingkod ng Diyos, ako ang pinakamakasalanan. Uulitin ko rin yung sinabi niya, dito sa atin, ako ang pinakamalaking kasalanan. Pero, bakit niya ako pinili? So, hindi po tumitingin si Lord sa nakaraan mo. Ang tinitingnan ni Lord, ano ka na ba ngayon? Yun ang mahalaga kay Lord. Yung ngayon mo, hindi yung nakaraan mo. Amen. So, salamat sa Diyos. Na ang Diyos pala'y ganoon. Kasi kung ang lagi nating titingnan, yung ugali ng Parisiyo, na tumitingin sila sa nagawa mo, ay hindi tayo abante. Puro tayo pa atras nito. But a little old prostitute with a life in her, predestinated to eternal life, and her name is immortally in the Word of God here. Okay. 209. Probing His Word. Jesus came to redeem the righteous. Ayan. Ano naman ito? Sino po ang tinubos niya? Mga nasa katwiran. And to redeem means to be brought back from where you once was. Oh! Ano po yun? Parang ganito. Halimbawa, nagsanla ako ng relo sa Tambunting ba yan? Pawn shop. Ang salitang redeem ay yung sinanla ko makabalik sa akin. Sa dating, kung sino ang may-ari noon. Yung relo, maibalik doon sa may-ari. Dito po, para tayong nasanla kay Satanas. At sabi rito, and to redeem means to be brought back from where you once was. Saan ba tayo galing? Ag-agi, hindi ka galing sa lupa. Isa kang tiyopani, pumasok ka sa nanay mo, at nung ikaw ay silang, wala ka na maalala. Amnesia ka. At naging makasalanan tayo kasi by sex. Pero, dahil ang Diyos po ay tagaroon ka, and we are a part of God, hindi pwedeng hindi ka balikan. Hindi pwedeng hindi ka kunin ni Lord. Kasi bahagi ka ng katawan ni Lord. Bahagi ka. Isa kang tiyopani na pumasok sa laman, bahagi ka niya, kailangan niyang tubusin ka na tayo po'y nakasanla. So yan po ang salitang redeem. Maibalik tayo sa kung saan tayo galing. At ngayon, kung kasama ka sa na-redeem dito, nalpasan, asong pala, nakabalik ka na. So yeah. He could not redeem the unbelievers. Yung mga unbelievers, tutubusin ni Lord dito. Mananatili sila sa kalagayan nila. Hindi po bumaba si Lord sa unbeliever. Bumaba siya po sa redeemable. No matter how educated and how much doctrine they have, kahit na sampung Bible hindi yun magiging dahilan para siya tubusin. Bakit? Hindi po sila bahagi ni Lord. So sabi niya, He could not redeem them because they were not redeemable. Bakit hindi sila tutubusin? Hindi naman sila. Tanso sila eh. Sige nga. Meron bang magpapasanla sa'yo? Tanso? Rilong tanso, sing-sing na tanso. Paano mo yan tutubusin? Kung pumayag sila, mga lukong-lukong pawn shop yan. Tumanggap ng tanso.
Pero mahahalagang hiyas po tayo na naisanla dahil sa pagsuway ni Adan at Eva. Pero ngayon, dahil kasama ka, bahagi ka ni Lord, mahalaga ka. 10,000 world ang halaga mo. They had to go to their destination. Pero, destination mo, hell. Mighty God contains. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way. But when he come, expressed exactly like the Testament had said, he would be expressed. Then, na lahat ng isang magkamanifest. Kaya nga kung sabihin nila Isaiah 7:30, ipapanganak siya ng sandali. Magiging principle kaya pa. Nung sabihin naman ni Lord, huling pag-ibig, so lahat po ng nakasulat yan ay hindi po pwede hindi. Then all those who was redeemable believe, hindi dahil ito kaya kaya hindi pwedeng hindi. Then all those who was redeemable believe. Why? Because they were in the thought of God. Wow! Saan po yung infinity God? Sa 7th dimension. Nandito ka na sa kaisipan ko. 7th dimension. Ito po yung lugar ng Diyos. Before 7 dimension. Ako na 7. So, sa 7th dimension, nandun ka sa thought of God, the intelligence of God. Nandun ka na. Ay, dito yung kalang. Ang edad natin, billion. Hindi na billion. Kasi wala pa, kasi wala yun. At sabi po ng propeta, we are in the mind of Christ. So, sa 7, nasa kaisipan ka na pala ng Diyos. No, billion. So tayo po ay wala rin pasimula. Na-express lang tayo kasi Isaiah ang producer sila. Ang writer sila. Sila. Ayun. Saan? Alam mo na because they were the post. We are the post. Hindi lang po sinabi, we are in the post. Ang sabi niya, we are the post. Tayo ang kanyang kaisahan. Diba? We are in the post.
we are the Lord. Kumbaga, we are the Lord, parang pumasok lang. But pag sinabing we are the Lord, kasama ka na sa kanya. The attributes of Him at the beginning was made flesh, redeemable, and was brought back to life. Nakabalik na ko. As many as received Him, to them gave Him the power to become you. Because they were redeemed. They were from the beginning. He became you. It is not the person that comes predestinated. It is the word of God. Hindi yung tao na lumapit, ha? Ah, lumapit na predestinado, walang hanggang mula sa Diyos. It is the word of God. Paano mo malalaman buhay? Basta ang seed. Seed ng mundo, seed ng kaya. Paano mo malalaman? Itanim. Kung yan ay may bukbok, pero malalaman mong buhay yan, pag tinanim mo, paano magtanim? Una, alam dito ng iba. Then, tinanim mo, pinipit. And then po ang aral. Malalaman mo kung buhay yan. Hindi sabihin, nasa seed. Hindi sabihin, ito ay tunay na seed ni Lord. Makikita sa iyo yung mga bagay na kasi madali ka sa tao. Pero anong ibilisya? Yung pinili. Dahil dyan sa karakter natin maglalabasan tayo. Hindi yung pinagpila. Ako'y born again. So sabi niya, it is the word or seed. Ito pa. This is it. Way back there, too far back for the human mind to trust. The eternal God with eternal thought and decree. Jacob have I loved, but Esau have I hated. Romans 9:13. And neither was born, and neither had done good or evil. See, it was the thought, and then the thought became expressed. Oh. So, ito po si Esau at saka si Jacob. Hindi pa sila ipinapanganak. At maaring million of years pa bago sila ipanganak. Nasa thought na ni Lord na Jacob, mahal ko, Esau, kinapuputan ko. Million of years pa. So yun na po ang kaisipan ng Diyos. Hindi yun na bago. Kaya nung sila'y lumitaw sa lupa, ang pinili lang talaga hindi tayo. Kundi kung ano yung sinabi, kung ano yung word, kung ano yung word, sa kaisipan ng Diyos, iyon ang pangyayari sa lupa. So kahit yung sabi nito, and neither had done good or evil. Sabi niya, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Hindi pa sila tao. Kaya nung magmanifesto na, Esau,
Jacob, Jacob. Pinalitan ng Diyos. Bakit pinalitan ng Israel ang pangalan? Jacob alone had the seed. That is why he had respect to the birthright and covenant with God. Before the foundation of the world, nasa isipan ng Jacob, mahalaga sa kanya. So, Jacob ang bahay. Panganay lang si Joseph. Yung nasa kamay ni Esau. Pero, wala namang halaga kay Esau yung birthday. Pero kay Jacob, kaya nag-iintay siya ng pagkakas. Lagi nang nasa isang. Kaya isang araw, galing nag-hunting siya. Gutom. Tama-tama yung buwan ng alam. Malayo pa si Esau na makakamoy. Lalo siyang nagutom. Pagdating. Sige, hanapin ka. Yung birthright ako na. Ang sabi niya tayo, wala lang pin. Sige, sige lang. Walang pin sa kayo. Sa ating panahon, kapag walang kwenta sa iyo ang fellowship, walang kwenta sa iyo ang mag-link sa Diyos, tinatanggihan ito. Iyan po ang mga magandang pribilehiyo ng isang Kristiyano na ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos. Pero yung iba tumatanggi. Ano ka na? Isa po itong pribilehiyo. If you are proving sick, you will hear that word. The Spirit will baptize you into the body of Christ, filling you and empowering you. And you will receive the word for your day. Kaya, bakit kasi, kung ikaw ay natutunan na bibig, pakikinggan mo sa ito. At ang Espiritu, habautin niya ang kanya sa katawan ng Panginoon. Pupunuin niya ng kanyang kapangyarihan at ikaw ay tatanggap ng Panginoon. See how clear the true evidence becomes when the word is believed. Again, no. Jesus was the real seed. He lived in a human body. When the Spirit called to him, the word manifested forth. He went to Jordan and was baptized in the water. Nung iutos ni Lord, ipabautis na kayo. Sino gusto sa dito? Sino sabihin? Si Lord mismo pinakita natin. Siya naging takot ng Kristo. Amen. Sabi niya, this is my beloved Son. You know about it to the Lord. Narinig ka mo. Paligid mo. This is my beloved Son. Hear him. The voice did not say, this has become my son. Sinabi, iba yun. Ang sabi niya, siya. Hindi sinabi, siya.
Talaga ng Diyos, ito ang anak ko. Siya ang pakinggan nyo. So, ang Diyos mismo nagsasalita sa atin. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Lord sa ating mga buhay. Ha? Jesus was the Son. The Holy Ghost positioned him as the Son before the all. And having been filled as just like the word predestinate, it's about good. Bakit? Kasi ito kung hindi nila maniwalaan na salita ng Kristo. Mga tao, kasi alam nila, pag tinanggap mo si Lord, maliligtas ka lang, sabi, natanggap mo si Lord. Hindi po ganun. Ang salvation is predestination. Hindi yung kaya nga naligtas. Kasi kung naligtas tayo dahil sa ginawa natin, wala pa kapili Lord. Parang naligtas sa sarili mong gawa. Dito sa may pinakamahit, masama ka. Pwede ka maligtas sa Lord. Bakit kasi doon maligtas ka? Amen. I will still be going and grow myself because I feel the Spirit move back. Many people don't believe in predestination. Predestination is a bad word. It's really foreknowledge. What is our predestination? Foreknowledge. God knows before who will and who won't. Alam ni Lord kung tatanggap o hindi. Noon pa. So therefore, He can predestinate by His foreknowledge. That's the reason He knows who will and who won't. So kaya nga, kung talagang tinanggap mo ito, mamahalin ito. And then, kung anong word, ikaw din yan. Okay? Mga po ba?